Mga kapuso ng monitoring ng Philippine Coast Guard sa mga kababayan nating na stranded sa Matnog Port dyan po sa Sorsogon. Makapiling natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commander Arman Balilo. Sir, welcome po muli sa QRT. Magandang hapon po. Emil, magandang hapon sa lahat ng iyong mga tagapanood. Yes, sir. Unang-una, sir, yung update lamang tungkol dito sa mga kababayan nating mahigit na 5,000 po ang bilang kahapon na na-stranded dyan po sa Matnog Port sa Sorsogon, sir. Kamusta na po? Go ahead. As of now, Emil, wala na tayong stranded dyan sa Bicol, maging doon sa Eastern Visayas, no? Yung mga taga-alin ay nakapagbiyahe na rin. Sa Batangas kayo ng alas 4 ng madaling araw, pinayagan na rin natin maglayag. Ganun po yung biyahe sa Mindoro at ganun din po yung biyahe sa Lucena. So far, tuloy-tuloy na yung mga biyahe ng mga kababayan natin dito sa mga pier na to. Commander, ang binabanggit po ng aking kasamang si John Veneracion, ito may kaugnay naman sa search and rescue operation na sinasagawa ng Coast Guard sa 8 pasahero ng MV Starlight Atlantic na lumubog po dyan sa Batangas kahapon. Sir, kamusta po? At sinasabi kasi sa report ay nahihirapan po kayo. Anong strategiya po ang ginagawa ngayon ng Coast Guard para ho maipagpatuloy natin itong search and rescue operation, sir? 24/7 itong ating ginagawa ng search and rescue operations. Hinahanap natin sa surface yung mga nawawala pang mga tripulante. At in fact, 18 pa yung nawawala dito, no? 14 yung nakuha, isa yung namatay at dahil 33 sila lahat, 18 pa po yung nawawala. At may 2 hanggang 3 barko tayo na lumilibot dun sa area at ang search pattern nila umaabot na po ng 20 nautical miles. At tuloy lang po ito at patuloy kami mag-update. Medyo maganda naman na yung panahon, hindi katulad kahapon, kaya hopefully mayroong resulta itong aming search and rescue operations. Commander, doon po sa iniulat nyo naman, kaugnay sa iba pang sasakyang pandagat na nadisgrasya sa karagatan kahapon habang binabayon itong bagyong Nina. Kamustahin naman namin ang update, sir? Yung 4 dun sa 7 na ground dito sa may Puerto Galera, nakaalis na. Kagabi rin ng alas 8. Yung 3 naghihintay pa ng tugboat kanina nung nag-update ako ng hapon. At pero baka ngayon nakaalis na rin to. Meron pang 3 na cargo vessel na naghihintay din ng tugboat. Pero lahat naman ng ito ay naghihintay lang na mag-high tide o kaya magkaroon ng tugboat para alalayan silang makaalis dun sa area. So far, Emil, yun lang ang pinagkakaabala natin, itong rescue operations, itong at Starlight Atlantic, no? Yung namang Roro vessel ay nakipag-coordinate tayo sa shipping company, yung sumadsad doon sa may mainit point. Nag-coordinate tayo sa company para immediately magkaroon ng salvage operations at matanggal ito doon sa area. Once and for all, Commander, sir, ano po ang statement ng PCG at yung kanilang findings dito naman sa paglubog nitong MT, yung Obama tanker po? Ito ba'y nagdulot ng oil spill, sir? Kayo na ho magbigay ng detalye. Go ahead. Wala pong oil spill dito at napanik na natin ito at safe naman po siya. By this time, baka ho nagsisimula na rin sila ng operations nila para tanggalin yung barko dun sa area. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commander Arman Balilo. Sir, maraming salamat. Magandang hapon. Happy New Year, Salamat, sir. Emil. Salamat.